A reading from the Holy Gospel of Matthew, chapter 5, verse 24. Leave your gift there before the altar and go your way. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, brothers and sisters. You know, it is useless to give our offerings to God while you are at enmity with your brother. Sabi ng atin pong Panginoong Hesus, nung sinabihan niya ang kanya pong mga alagad, na dapat po sila ay makipag-reconcile sa mga taong nakagawa ng masama sa kanila, o kung sila man ay nakagawa ng masama, no, laban po sa mga taong ito. No? The world seeks reconciliation on limited terms. Christians are to be reconciled whatever it takes. No? Yun po yung dapat po magiging ugali po ng isang Kristiyano. Ano man ang mangyari, kung sila man ay meron pong kinasamaan ng loob ng isang tao, dapat agad-agad siya makipag-reconcile po nito. Napakahirap po, mga kapatid, kung meron po tayong isang taong naging kagalit. Hindi po tayo talaga magiging tahimik. Yung atin pong buhay hindi po magiging tahimik hanggat hindi po tayo nakipagsundo doon sa mga taong atin pong nagiging kagalit. You say, but you don't know how deeper he hurts me. Hindi mo kasi alam kung gaano kalalim ang sugat na idinulot niya sa akin. It is unreasonable to ask me to restore our relationship. Napakatigas minsan natin, na kapag lalo na kung talagang masakit yung dinulot na ginawa ng atin pong kapatid. Kung nagiging masakit na atin pong naranasan po dito sa taong ito, napakahirap po talagang magpatawad at napakahirap po talagang makipag-reconcile. No? Jesus did not include an exception clause for our reconciliation. Wala po siyang pinipili. Wala po, ang ating pong Panginoon ay wala pong sinasabing isang antas ng pakikipagbati. No? Ang sinasabi niya sa atin na dapat po talaga every time na meron tayong nagiging kagalit, sinaktan man tayo may nakakasakit ng damdamin sa atin pong kapwa, ang kailangan po natin bilang Kristiyano ay dapat po tayo ay makipag-reconcile sa atin. Sabi nga, if the person is an enemy, Jesus said to love him. Di ba? Na kahit siya po ay kaaway, sabi ni Jesus, ay dapat po natin silang mahalin. Yan po yung mababasa po natin doon sa Ebanghelyo po ni Mateo, chapter 5, verse 44. If he persecutes you, you are to pray for him. No? Kung kailangan natin silang ipagdasal. No? At yun po ay mababasa po natin doon sa Matthew nga, chapter 5, verse 44. If she publicly humiliates you, you are not to retaliate. No? If someone takes advantage of you, you are to give even more than he asked. The world preaches assert yourself. Yan po yung sinasabi po ng mundo. But Jesus taught, ano ang tinuturo sa atin ng atin pong Panginoon? Deny yourself. Yan po yung kanya pong itinuro sa atin. The world wants us that you will be constantly exploited. Jesus' concern was not that his disciples be treated fairly, but that they show unconditional love to others regardless of how they are treated. Men spat upon Jesus and nailed him to a cross.
His response was our model. No? Sinasabi niya, Father, forgive them for they do not know what they do. No? Ito po yung ginawa ng ating pong Panginoong Hesus na kahit po siya po ay nagabagubay sa krus, pinahirapan sa mga kasalanan hindi naman niya ginawa. No? Siya po'y pinatay, pinako sa krus. Pero ano po yung salita na lumabas po sa kanyang bibig? Ama, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanila pong ginagawa. If there were ever a command that is constantly disobeyed, it is the mandate to be reconciled. We comfort ourselves with the thought, God knows that I tried to make things right, but my enemy refused. God's word does not say try, but God's word say be reconciled. Yun po yung sinasabi po ng ating pong Panginoon. Hindi sinasabi ng Panginoon na subukan mo. Pero ang sabi ng ating pong Panginoon na dapat po ikaw ay makipagkasundo. Is there someone, kung meron mang isang tao ngayon sa iyo na talagang hindi mo pa talaga kayo nagkakasundo, hindi pa kayo nagpapatawaran sa isa't isa, ito po yung pagkakataon mga kapatid. Nalapitan po natin ang taong ito. At sabihin natin, kung siya may nasaktan po natin, sabihin natin sorry. Kung siya man ay nagbigay pasakit sa atin, sabihin natin na siya po ay atin ng pinapatawad. Napakaganda ang atin pong magiging mararamdaman kung wala po tayong nagiging kalaban. Masaya po ang feeling ng isang taong may kapayapaan po sa kanyang puso. Isang taong punong-puno po ng pagmamahal. Kaya subukan natin mga kapatid. Maaaring ikaw ay naging malungkot sa iyong buhay ngayon sapagkat ang puso mo ngayon ay punong-puno po ng galit. Subukan nating anyayahan ng ating pong Panginoon na anuman mga tinik na nandyan po sa puso po natin, anyayahan natin ang ating pong Panginoon na kunin niya ito at upang mapawi ang atin pong sama ng loob upang ang kanya pong pagmamahal ay na ibubuhos sa atin at iparamdam sa atin ay magdudulot sa atin ng tunay na kapayapaan. The Lord Jesus is asking us to approach to Him. Lapitan po natin ang Diyos. Anytime na kapag siya po'y atin pong tinawag, nandyan lang po siya. Hindi po siya nag-aatubi na tayo po'y tutulungan. Kung nahihirapan kang magpatawad, ask the Lord to pray for you. Ask the Lord to help you, para matuto kang magpatawad. And with that, isang magandang umaga po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Amen.